Alright, so kumusta mga kaibigan? It's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So in this video mga kaibigan, meron lang akong gustong ibahagi sa inyo, especially sa mga nagsisimula pa lang, no? Siyempre, hindi ko alam kung narinig nyo na yung tinatawag nating boy format, no? Yung puro reformat lang daw ang alam mga kaibigan. We are not after that. After all, nasa pagandahan tayo ng service, no? Maski yung isang technician, kung format lang din ang alam, wala tayong karapatan na i-judge yun, wala tayong karapatan na tawanan yun. Malay nyo, baka ang daming clients nun mga kaibigan. Pero ito, kakapulutan na naman natin ng aral kasi meron tayong isang client kahapon. Photographer ba? Photographer yung client natin. Meron siyang Acer Swift 3 na laptop. Ngayon, 2 beses na daw siya nagpa-format. Same technician. Alright. Ito, yung common or karaniwang pagkakamali ng isang technician kapag siya ay nagfo-format, no? Dapat aware tayo sa kung ano yung complete process, yung totoong process ng pagfo-format. As is format kasi gagawa ka ng bootable device, mag-i-install ka ng OS, that's it. Mag-i-install ka ng mga applications depending on kung ano yung hinihiling ng isang client. Pero hindi lang yun mga kaibigan. There is this one thing na very important na dapat nating tandaan. Updating all drivers. Alright? Walang silbi yung isang laptop, maski kahit na sabihin mo pang, na format na yan noon ah. Diba? Kompleto naman na ng application. Pero kung hindi na-update yung mga drivers ng laptop, ang mga drivers kasi mga kaibigan, ito yung mga bumubuo sa laptop. With different components, meron tayong tinatawag na display driver or graphics driver. Meron tayong tinatawag na keyboard driver, touchpad driver, Wi-Fi, Bluetooth, and more. Hindi gagana ng maayos ang isang laptop, no, kung hindi na-update yung mga drivers. Maski system update nga minsan, pag hindi natin ina-update yung ating mga units, wala, nagkakaroon tayo ng problema. Ngayon, ang problema ng photographer na client natin kahapon, since 2 beses na daw niyang pina-format, hindi niya mai-project sa TV or sa external monitor yung kanyang computer, yung display mga kaibigan. And with that, ang problemang nakita natin is hindi naka-update yung kanyang graphics driver. Ang sinabi daw ng technician noong unang beses is mahina yung internet. I-connect nyo na lang sa internet later on para merong automatic updates, which is true, pero hindi lahat nadadaan sa automatic updates. Alright, syempre hindi nakuha sa automatic updates. Ngayon bumalik yung client sa technician sa unang kung saan niya unang pina-check yung kanyang unit. Finormat na naman niya, still ganon pa rin mga kaibigan. Walang Bluetooth driver, walang display driver, hindi niya ma-connect. Ngayon, walang proper diagnostics yung technician. Ang sinabi ni client kasi ipapa-format niya. Hindi porket sinabi na ng client yon, magpapadala na tayo doon mga kaibigan. Dapat magkaroon din tayo ng diagnostics. Katulad sa atin, pupunta siya dito kahapon, na format natin, and yes, there is merong mga updates na nakukuha sa automatic updates, no? Kasi once na ma-format na yan, i-connect lang sa internet, then punta sa Windows Update Settings, then check for updates, kusa nang magda-download, and kusa na rin niyang i-install yung mga updates sa ating laptop. Pero ang case ni client kahapon mga kaibigan is pahirapan doon sa may display driver. So, na-update na yon, pero merong nakalagay na question mark, na parang exclamation point doon sa may device manager, and ibig sabihin nun, outdated yung driver na naka-install. Mga kaibigan, after natin i-format yun na-update successfully, pero still hindi pa rin niya mai-project. Kaya ang ginawa natin, manual update, na kung saan ang ginawa natin is sinearch natin yung exact model, tinignan natin kung ano yung compatible driver para sa display, and then we installed it manually. Ayun, gumana na siya, na ipo-project na mga kaibigan. So, yun, it's very important. Hindi lang basta format, hindi lang basta install ng OS. Ang complete process nun is mag-install tayo ng operating system, no? Then after that, we update all drivers. Then after that, we install applications depending on kung ano yung desire ni client na gusto niyang magkaroon sa kanyang laptop. Very important yan. You should be aware of that one. Kasi kapag hindi na-update ang drivers ng isang laptop, it will all just be useless. Thank you. Happy Thursday po.